Sir, reaction lang po, yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, parang first 2 minutes it was mentioned and may allude na malapit na daw masampahan nga po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers, di ba? So, yung ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayari ito. Ngayon, kung halimbawa ito'y napakalaging mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang sila? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kamangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagagawa. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuang kalagayan ng ating sinala kay Martin Romualdez. Ilan ng tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo ang ombudsman. Meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Di ba nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit? Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, may plan. So sir, ano daw po yung ganap? Preliminary conference for what case po yan? Remarking lang yan. Remarking po. Parte ng processes ng court yan. Para sa gano'n, makatipid sa oras. Para alam na natin ano ba yung mga ipipresent na evidence ng magkabilang panig. Sir, bakit po required po yung attendance po ng accused for this remarking? Kasi usually po, hindi na po nire-require. Ano po ba ang kaibahan dito? Actually, hindi naman kami require kasi nung huling hearing, sinabi na narinig namin, pre-marking lang naman ito. The accused are not even required to be present except kung gusto nila voluntarily. Kaya nga ako, alam ko pre-marking ngayon, hindi naman hindi kailangan pumunta. Itong tatlo, nandun na sa, parang sila na-require, pagkatapos pinalikan ako, sabi mo, nakita nyo naman, nandun lang kami, wala mo, hindi mga kami tatanungin. So sana nakatipid tayo ng gasolina. Diba? Sir, so far po, kamusta po kayo ngayon sir na gumugulong na po yung process po dito sa Sandigan Bayan regarding nga dito po sa ina-allege sa inyo? Oh, Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, ay, dito? Ito. Ay, hindi, sitwasyon mo niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, alam na ninyo ibig sabihin doon. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons are deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako,
ko bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanan yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin, lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko, para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Mag-file ng motion para maka-attend po sa impeachment proceedings. Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahad ko ang katwiran na likal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Senator, how Ang aking confident pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatunayan na hindi niya na kayang tukdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24. manifestation? Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, ite-take up ng Senado yon at ng impeachment court. If ever po i-take up ito, Senator, bale, ang measure po ba na gagawin parang via video conference? Nasa sa kanila yon sapagkat sinight ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Senator, Okay. may we know what date po na-submit tong manifestation na to? Ha? What Anong date date? po na-submit yung manifestation na yun? Ano bang araw? Ngayon? 28, sir. Tuesday. Hindi ko, 4 or 5 days ago. Alright po, mga around last Ayun, nakakawal. Sige po. Hanapin ninyo para naman magkaroon tayo ng balita ano na ang aksyon na ginawa ng aking mga kasama sa Senado. Okay? Thank you, Senator. Thank you. Kung inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon, ano yung pananagutan. Kasi yung lahat ng krisis, paghihirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Tante Marcoleta dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Empleyado ni Alcantara, empleyado ni Bernardo, empleyado ni Opulencia. Ito mga binanggit kong pangalan, empleyado ni Manny Bunuan, ito ginawang mga witness. Hinahanap ng tao nasan si Manny Bunuan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Plagy Bulaybar. Walang nakukulong. Tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang taon na. Kaya nga sinasabi ko parati, mas marami pang nakasuhan dun sa mga sumisigaw laban sa korupsyon kaysa doon sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. So, ang plunder. Pagkatapos, yung mga empleyado ng DPWH, kausap ka rin kasama ko eh. Empleyado ni Bernardo, empleyado ni Alcantara. Yung mga boss naging witness, sila empleyado. So, yun yung naging nangyari dun sa SONA. Pagkatapos yun ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hindi naman nabanggit. Hopefully din naman ma-fight. Pero asa na yung kaso ni Manny Bunuan? Siya yung hepe ng pinaka malawakang korupsyon na ahensya ng departamento, yung DPWH. Si Bersamin, diba, si Pangandaman, Plagy Bulaybar, si Adrian Bersamin, dahil yun yung sinabi na talagang inamin na kumuha ng pera, tinanggap. At yun nga, sila daw kumuha ng 8 bilyon. Eh wala naman sa kaso. Itong mga nakakulong ngayon at kinakasuhan, yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Saan na-monitor niyo po ba yung buong SONA? Tinig ko eh, pagkatapos yung first part yung corruption, may mga pinanggit, sabi ko nga parang
Okay naman yung iba. Kaso nga yung corruption ang pinakamalaking issue dyan eh. Siyempre, maganda yung binanggit tungkol dun sa systems laws. Malaking bagay sa taong bayan yun. Pero importante talaga sana yung corruption. Dahil ito naman ang galit ng tao eh. Kaya bumababa ang rating ng Pangulo. Kaya nawawalang pagtitiwala naman sa Pangulo. Dahil dun sa walang aksyon o nakikita nila na hindi talaga inaalam yung katotohanan tungkol sa korupsyon. Okay, Kong, from 1 to 10, gaano po yung rating sa Tanibio? 4. So, shout out kay Senator Marcoleta. Alam ko naman hindi siya nakakapanood. Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko, so whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So, si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers, na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period, iikot sa buong Pilipinas, 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh, di ba? Tapos makikita nyo naman po bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi dun daw sa fake news, kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated, o nakita niya, iba't ibang ahensya, fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. O, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na-admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umuo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it is considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo.
You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay, of course, trabaho ni Claire na, ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment, i-judge din. So kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa iyo. 'Di ba? So kami we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, isang nasa opposition ngayon. Mabigat po, yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso. Makita po namin mga kasamahan namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa zona at kontra-zona, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo. Pati mga restaurant, hindi lang mga kandilerya, no? Hindi lang mga pagupitan o parlor na maliliit, no? Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? So whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga pushcart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matinding sakit, tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, no? And again, I'm not pointing fingers, I'm not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So bago lang ako umuwi, I wanna remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba? Yung diplomacy, nakikibati ka sa kalaban, hindi sa kakampi. So, ganun din, pag-pray natin, hindi lang yung kakampi natin, pero pati yung kabilang side. But I'll continue talking about many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre, napupunta sa medyo nagkakaalaskahan kasi nga nandun, so pasensya na po kayo. Minsan, dala din ang damdamin. But most of the time po, we will hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. So, Cheche Bihag, Ramos Gelay, Daisy Hill Country, yan, E.G. Bart, Lizelle Mansueto, magandang gabi sa inyo. Kalahati pa lang ng linggo, mag-post din kayo kung anong gusto natin topic, no? But yun nga, nagkakaroon ng consensus dito. Nag-uusap din kami ng majority, at we're trying to build bridges kasi hindi namin mapapasa yung mga dapat mapasa kung walang sistema pagkakaisa. So yung taas ng presyo ng kuryente, yun nga, yung tinutulak ko po, yung anti-stunting, yung tulong po sa buntis or yung first 1,000 days, di ba, sa pagkabuntis hanggang pinanganak.
Tama ka, dahil yan, Dizon, God is watching. Siguro yan po ang itali natin sa integrity. Ang meaning ng integrity is doing the same thing even if no one is watching. So, let's remember, God is always watching. Thank you, Cedric Fardo. It means much to me, everyone na nagpapayag ng support. Henry Gonzalez, maraming nanonood. Sabi yung ibang senador na to, prosecution senator judge. Yung iba nanonood, depends, ganyan. Diba? So, look at the issues. Matagal pa to. Pray for everyone. Ganyan talaga sa mga impeachment. But you never know kung ano talaga ang saloobin ng bawat isang senator judge. Salamat sa lahat ng Tagigenyo, sa mga nagmamahal sa Tagig, sa mga pupunta sa Tagig. I will just keep telling you guys, no? To my knowledge, walang malalaking anomalya dyan. It's unfair na i-compare tayo dun sa nangyari sa Bulacan. But I believe time and the truth will bear us out, di ba? So, maniwala lang tayo sa proseso. Thank you, Dupac Ace. Ingat pa uwi. Actually, nagte-text na si Lani. Tinitignan ko lang kung marami pa rin siyang lakad. God bless you guys. Good night po. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.